Ethan, hindi mo pwede gawin yun. Bakit hindi? Huwag mo nang dagdagan yung krimen mo. Ano pinagsasabi mong krimen? Alam na ng lahat na patay na tong gunggong na to. Wala na maghahanap dito. Brendan, wag. Teka lang, napapansin ko parang pinagtatanggol mo na si Anton, ha? Parang ikaw ata nagka-amnesia ngayon. Ha? Nakalimutan mo na ba lahat ng plano natin? O baka naman, nadala ka na sa pagpapanggap mo bilang asawa ni Anton? Yun naman pala eh. Di mas may dahilan ako para patayin tong gagon. Brendan, di ba nga sinabi ni Anton kanina, may nakita siyang dalawang tao dito. Eh paano nalang kung si Joed yun? Eh di narinig niya na yung mga putok mo. May sasabihin ako sa inyo. May naalala ka na? Hindi, may nakita akong mga tao. Ilan? 2. Iyan, nandiyan pa ba kayo? Bilis na, kailangan ko lumabas dito! Iyakan niyo na ako! Sige. Sige. Akit na yan. Akit na. Anton, ito na. Okay na! Lord, huwag ko papabayaan yung baby ko. Ito na lang po huling alaala sa akin ni Anton. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko pag wala siya. Good news, Millie. Ligtas ang anak mo. Pero hindi ganun katindi ang kapit ng bata. Kaya kailangan mong mag-extra ingat. At mabuti na lang, naagapan natin nung dinugo ka. At kung hindi, baka nakunan ka na. Hindi ko na po hayaan mangyari ito ulit. Just be very careful, Millie. Alagaan mo mabuti ang sarili mo. Aalagaan ko po si baby. Salamat po. Akala ko hindi ko na makukuha ito. Kamusta kayo dyan? Ngayon nakuha na natin ang pera. Ano na plano natin? Hindi ba ibabalik natin ito sa mga taong na biktima ng scam? Oo naman. Anton, ba't hindi ka ba masyado napagod? Gusto mo ba magpahinga muna ulit dun sa kwarto? Pwede ba kita makausap? Oo, sige. Sunod ako. Kailangan lang namin ni Brendan mag-usap tungkol sa pagkikipag-ugnayan dun sa polis. Susuko na ba tayo? Oo. Iyon naman yung gusto mo, di ba? Para maging malaya na tayo. Ang gusto ko lang, bumalik sa normal ang buhay natin. Ako nang bahala sa lahat. Sige, pahinga ka na. Sunod ako. Ang tiyaga mo rin paniwalain yung gunggong na yun, oh. Ano naman gusto mong gawin ko? Alam nga naman ngayon pa ako magsimula ng gulo. Hindi na ako makakapayag na mabuhay pa yung gagong yan. Ha? Paano kayo sumbok tayo nun? E di nagkanda leche-leche tayo. Ang mas maganda at ang mas malinis, mamatay siya.
Ngayon muna natin yun doon sa may balon. Pareho naman tayo ng gusto. Talaga lang ah. Ang sa akin lang, kailangan natin pag-isipan. Isipin mo kaya, paano kung pinatay talaga natin si Anton? Tapos natagpuan ng mga pulis yung bangkay na dun sa may balon. Yung laking gulo nun. Tsaka gusto mo ba talaga na ganun-ganun na lang mamatay si Anton? Oo, sige. May punto ka. Ano ngayon? Total, meron ka naman connect sa SIU agent, di ba? Meron. Ano suggestion mo? Maghanap kayo ng cremation facility. Doon natin susunugin ang buhay si Anton. That way, walang makakita ng bangkay niya if ever. And, makakapaghiganti na tayo kay Anton sa lahat ng perwisyong ginawa niya sa atin. I like it. I like it. In fairness dyan sa suggestion mo, kumbaga, ito na yung una nating patikim ng impyerno dyan sa Anton na yan. Alam mo, huwag na natin patagalin to. Tatawagan ko na yung kontak ko. Bakit ba familiar sa akin ito? Sino yung babaeng binigyan ko nito? Si Ria ba? Ria? Alam mo ba to? Hindi ko alam eh. Baka naalala mo.